Binubusisi na ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, hindi lang ni Senador Marcoleta, kundi ng lahat ng mga kumandidato sa midterm elections. Kakasuhan daw ng poll body ang mga nagsinungaling dito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap, at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan nung pera na tinanggap o yung perang nag-aaling sa personal na pondo. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga kumandidato na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ang inilahad ni COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa nakaraang halalan. Una na kasing iniulat ng Billionaire News Channel na tila hindi nagkakatugma ang declared assets and net worth ni Marcoleta sa kanyang naging gastos sa 2025 elections. Ayon sa SOSE, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind, sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. More than 100% sa declared net worth niya na 56.9 million pesos. Parehas po yun, wala pong pinagkaiba sa doon sa election offense na 1 to 6 years imprisonment. At syempre, kung mali po yung impormasyon, yan nga po ay perjury din. At the same time, kung sakasakali, pwede rin po yung mag-classify as falsification of public document. Pero paglilinaw ni Chairman Garcia, hindi nila sinisingle out si Marcoleta at wala pang formal investigation patungkol sa senador. Kasalukuyan na raw kasing tinitingnan ng Political Finance and Affairs Department ng poll body ang SOSE ng lahat ng mga kumandidato. Sakali magkaroon ng findings, posible raw pagpaliwanagin si Marcoleta patungkol sa kanyang naging deklarasyon. Tinitingnan na namin individually yung mga SOSE patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon na isama ba o hindi na isama. Maganda po yun, yung may mga statement publicly na binigay, yung mga involved na personalidad, kahit paano, pwede po kasi namin pagbasihan yon yung mga statements na yan. Paalala ni Chairman Garcia, hindi nasakop ng kanilang jurisdiction ang mga kasalukuyang nakaupong national officials. Ibig sabihin, wala na silang kapangyarihan para i-disqualify ang mga ito. Pero posible pa rin daw silang magrekomenda ng election offense na may karampatang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding public office. Sinubukan muli ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.